Nako po mga kababayan, breaking na breaking news ito. Isang Marines na si Kuya Ed muli na namang sumabog at nanawagan mga kababayan. Grabe itong mensahe niya. Sabi niya dito, tayo ang inaasahan ng taong bayan. Go na tayo sir. Nako, panoorin na natin to mga kababayan. Eto na. Bayan, magandang umaga ang Kuya Ed. Comment ko lang sa sitwasyon natin ngayon. Alam ko po bayan na hindi lamang ako ang dismayado. Dismayado kayo at dismayado tayong lahat sa nangyayari. Ang ating bansa ay kakaiba sa lahat ng bansa sa daigdig. Tanging sa Pilipinas lamang nyo makikita na ang hari ng mga magnanakaw o ng buhaya na involved sa lahat ng corruption, especially the DPWH or the other insertion from GAA, si Romualdez, ay tatayo pa ngayon bilang witness. Tang ina bayan, nakakaputang ina. Naku, grabe. Meron tayong AFP na bayaran, nababayaran. Hindi matanggihan kasi nadiskubre ang 15 billion appropriate budget para sa Sandatahan Lakas. Pero there is a building, the Browners building sa the port. At meron tayong PMP na hindi mo maintindihan kung lost ko man. Why? Why? Kasi alam namin na before you wear your uniform, you will act and you will take your oath to defend the constitutions of the Republic and the Philippines and the people of the Philippines in time of war and in peace. Also, the AFP take that kinds of oath. Pero nasaan na? Ang taong bayan po ang naiipit sa nag-uuntugang bato. Hindi makariyak sa panawagan dahil natatakot sila. Sila na lang, o kumbaga sa sila na lang ang ating inaantay, pero tayo ang kanilang inaasahan. Let's go! Go na tayo! Ayun mga kababayan, let's go na daw, go na tayo. Ito yung panawagan ni Kuya Ed, no? Na isang Marines. Kumbaga, gusto niya nang gumalaw ang kasundaluhan mga kababayan. Ano nyo dito? Ano ang opinion nyo dito mga kababayan? Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Wala po tayong aasahan sa ating gobyerno na pangalagaan at pagpahalagahan ang ating republika. Ang gobyerno pong ito na pinamamahalaan ni Marcos Jr. knownly in the world, in United Nations, or in the earth. The only government na very successive, demonic ang corruption. Naalala ko tuloy yung isang vlogger na sabi niya, the demon's government. Kung dadaan po sa FYI nyo yung kanyang vlog, matatawa kayo kasi perfectly. Totoong totoo. Mapapatawa ka sa likod na ikaw ay apektado. Saang ka nakakita na ang prioridad na suspect sa korupsyon at pagnanakaw ang siya ngayon magiging star witness? Only in the Philippines. Nakakahiya. Nakakahiya po tayo. Mga sir, let's go. Tayo po ang inaasahan, sir. Go tayo.
Nako mga kababayan, anong mensahe nyo dito, no, sa panawagan ng isang ex-marine na si Kuya Ed, mga kababayan? So, anong opinion nyo dito, no, na gumalaw na daw mga kababayan? Go na tayo mga sir. Dahil nga daw grabe na yung korupsyon na nangyayari sa Pilipinas mga kababayan. So, anong opinion nyo dito sa kanyang sinabi? So, mag-comment po kayo mga kababayan. So, ngayon naman, pakinggan naman natin itong, itong vlog ng isang OFW ata ito mga kababayan. Basta ang tawag niya sa kanyang subscribers ay mga kahasang mga kababayan. So, ang nakalagay dito, Saramon21. Siya na ba ito? Sabi niya dito, I am from North at may karapatan akong suportahan si Duterte. So, nakatira pala siya sa mga kababayan? Sa norte, sa lugar ni PBBM. Pero, nakasuporta siya kay former President Duterte at sa mga Duterte. So, pakinggan natin ang kanyang paliwanag mga kababayan na ikakagulat nyo din. Taga Davao. Yung iba naman sinasabi, dumarami ang nag-PPM sa akin at nagagalit tungkol sa video ko kay Duterte. May mga nagtatanong, kahasang hindi ba Ilocano ka? Bakit ka hindi maka-BBM? Yung iba naman sinasabi, Ilocanong taga Davao. Yung iba naman sinasabi, traidor. Okay, ito mga kahasang. Okay lang yung mga opinion nyo sa akin, walang problema sa akin. Tinatanggap ko yon kasi nagbibigay rin ako ng sarili kong opinion. Pero bago ko simulan ang aking kwento, may tanong ako sa inyo. Correct me if I'm wrong, pero halos 90% naman ng mga bumoto kay BBM ay bumoto rin kay Duterte. Kaya nga, uniteam ang tawag, hindi ba? So, iisa lang naman dati yan magkakampi naman di ba? Kung ano man yung rason, wag na nating isa-isahin, magkakaroon lang tayo ng mga arguments, okay? Ito ang kwento ko. Simula pagkabata, kapag napag-uusapan ng politika sa amin, walang makakatalo kay Ferdinand Marcos Sr. Isa ako sa umanga sa kanya kahit hindi ko siya naabutan. Pero nung nag-college na ako, doon ko narinig ang iba't ibang pananaw. Lalo na ang mga aktivista. Mula kay Erap, Arroyo at Aquino, sa panahong iyon, ang pangalang Marcos ay itinuturing na mabagsik, korap, mapang-api dahil sa martial law. Ngunit para sa aming mga Ilocano, iba ang version ng kwento. Para sa amin si Marcos ay isang matalino at matapang na abogado, isang leader na walang katulad. Na hanggang ngayon, ganun pa rin ang tingin ko sa kanya. Kahit anong sabihin ng iba na paninira, martial law, maraming pinatay, maraming kinurakot. Guys, meron din akong sariling pagre-research kahit hindi ko siya inabutan. Kung bakit ko gusto ang Ferdinand Marcos Sr., sa akin na lang yon, para walang argumento. Kahit anong sabihin nila noon, wala Gusto ko yung senior. Noon pa man, sinabi ko sa sarili ko na someday may tatayong Marcos ulit para linisin ang pangalan ni Ferdinand Marcos Sr. at yung pamilya nila. At dumating nga ang araw na yon, naging senador si BBM. At bilang taga-norte, naniniwala ako na siya ang muling magbabangon sa pangalan ng mga Marcos. Tumakbo siya bilang vice-presidente, ngunit hindi siya pinalad. Sa panahong yon, si Duterte ang naging pangulo at sa wakas, naipalibing na rin si Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Sa dami ng dumaan na presidente, si Duterte lang ang nakagawa noon. Fast forward tayo at si BBM na ang pangulo natin ngayon kasama ang mga Duterte. Pero bakit ako nadismaya? Noong unang taon niya, medyo nadismaya na ako. Nang makita kong ang mga kasama niya sa kampanya ay nagsialisan at yung iba naman, siya mismo ang nagtanggal. Sabi ko noon, siguro strategy niya ito para mas lalong mapaayos niya yung administrasyon niya. Hanggang umabot na nga sa kaso ni Duterte na kinuha ng Interpol. At lalo akong nadismaya nung marinig ko ang kanyang rason. Kailangan nating pagbigyan ang Interpol para kapag tayo naman ang may kailangan, tutulungan nila tayo. Para sa akin, ito ay isang kilos ng isang leader na traidor at mahina. Pasensya na.
pero ito ang opinion ko. Pagkatapos ipalibing ni Duterte ang ama mo sa libingan ng mga bayani na for how many years hindi ka nila tinulungan. Okay? Isa yon. Pangalawa, bago siya naging Pangulo, okay, kumampi siya kay Duterte, sa mga Duterte. Dapat kung alam mong maraming kaso yan, kung talagang mamamatay tao yan, hindi ka na kumampi sa kanya. Anong ibig mo lang sabihin? Kumampi ka sa kanya noon para kumuha ng boto. After that, ngayon, parang tapos na tayo. Okay? Pwede na kitang ipamigay. Anong tawag mo doon? Kung talaga may paninindigan ka. Dapat noon pa lang, hindi ako kakampi sa'yo dahil mamamatay tao ka. Diba? Marami kang kaso sa war on drugs. Diba? Bago ko tapusin ang video, gusto kong iwanan sa inyo ito. Dala natin ang pamana ng ating mga ninuno, mabuti man o masama. Ngunit kung hindi mo gusto ang iniwang pamana at ayaw mong mamuhay ayon dito, kumilos ka at baguhin ito sa sarili mong henerasyon. Kakabsat kang gagayem, mayroon tayong kanya-kanyang opinion. Okay? Paniwalaan nyo ang gusto nyo at paniwalaan ko yung gusto ko. Hindi ibig sabihin na I'm from the North, wala na akong karapatan na suportahan si Duterte. Hanggang sa susunod, boom, 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 boom. Dumarami ang yun, mga kababayan, anong opinion nyo dito, no? Na, ayun nga, so, kung alam mo nga na ganun nga si former President Duterte, bakit kumampi ka sa kanya, no? Tama nga naman tong inon niya. Tsaka doon din, isa sa mga talagang tumatak, no, sa mga Pilipino, yung pinalibing talaga ni former President Duterte sa libingan ng mga bayani, itong tatay ni BBM. Pero ang isinukli niya ay ipinakulong, no, sa ibang bansa sa ICC, itong si former President Duterte, mga kababayan. So grabe itong paliwanag, no, ni Kahasang. So, anong komento nyo dito? Anong opinion nyo, mga kababayan? Mag-comment kayo, mag-like, at sa mga bagong pasok dyan, magpo 400,000 subscribers na po tayo. Pa-subscribe na lang po, mga kababayan. Maraming salamat po.